Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:07 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mugit sa mga asin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran, maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Biyernes, thank God it's Friday. Today is February 20, 2026. Mga biyan, ini nang ikatatlo sa apatanan ka Biyernes karon nga bulan sang Pebrero tuig 2026. Sa kinahanglan mangigupod ninyo tub-tub alas 9:55 subong aga, ako ang inyo alagad JP Hervas. Sa aton mga suki tagpalamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag subong man sa mga kultura naton sa Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Ginatamyo taman sa isa ka med-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod man sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue, kagiban pa, mabatan live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Subong man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa aton nga pagpakalagad, subong nga aga, manging kaupod naton ang Regional Director sang Department of Trade and Industry Western Visayas, no less than Director Mutia Yusores. Agod hibaloon ang pagpasakop sa mga local MSMEs sang rehiyon sa nagapadayon nga DTI Bagong Pilipinas National Trade Fair dito sa Metro Manila. Ano bala ang partisipasyon sa aton sining nga rehiyon sa sining dako nga aktibidad kag pagtililipon sa mga lokal nga negosyante sang pungsod kag subong man paano bala kita makapalabot sang suporta sa aton mga local MSME sa Metro Manila. Samtang istoryahan taman mga biyan sa aton nga pagpangalagad ang tuhoy sa paglupok sa bulkan kanaon kahapon nga adlaw. Pasado alas 4:30 sang hapon kahapon sa na-record mga biyan sang DOST FIVOX ang kasarangan nga paglupok sang bulkan kanaon affecting sang pila ka mga lugar sa palibot iya sa nasambit nga bulkan. Sa bahin sang La Carlota kag Banwa sang La Castellana, suspendido na mga biyan ang klase sang aton sining nga mga pulutuan sa tanan nga level. Samtang nagpanagtag na sang ila sining nga mga nanuhay-tuhay nga bulig ang pila ka mga local government unit sa Negros Occidental.
Standby mga biyan ha sa aton nga pagpanumbalik. Mangin ko po na nato ng aton bisita of the day, Director Mutya Yusores ng DTI Region 6 pagkatapos lamang sang pila kapahanumdum. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha. Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak. Maging panatag Pilipinas. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, last 9, isa aga. Sa gihapon nagapamatika mo sa pagbalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier, mangikupon naton sa atong pagpangalagad subong nga aga ang OIC Regional Director sang DTI Western Visayas para istoryahan ang tuhoy sa ila sining DTI Bagong Pilipinas National Trade Fair nga nagapadayon karon sa Metro Manila. Kaupod naton sa piyak nga linya si Director Mutya Yusores sang DTI Region 6. Director, good morning and welcome sa pagbalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Good morning. Thank you, Sir JP, sa tanan tagpalamati sang balita, issue kag iban pa. Good morning, Western Visayas. Director, foremost, no, ang
imo sini nga paghatag overview sa mga kauturan naton nga first time nga mabatian ang tuhoy sa DTI Bagong Pilipinas National Trade Fair. Ano bala ang ini nga kahiwatan? Okay, ang DTI Bagong Pilipinas National Trade Fair 2026 isa na siya sa mga premier nga marketing events ng DTI na nagaselebrar sa Filipino creativity, pagnegosyo, and innovation. So, this is a trade exhibit na nagtipon sang the best producers sa aton pungsod in one dynamic marketplace para mapasangkad nila ang ilang market reach kag makapromote sang high quality and locally made products. So this fair is organized by the DTI Bureau of Market Development Promotions and POTOP or the BMDPO under sa Competitiveness and Innovation Group of the DTI para ma-strengthen paglit ang market access and buyer linkages ng aton nga mga micro, small, and medium enterprises. So it opened last February 18 kag tapos siya until February 22 diri sa SM Mega Mall Mega Trade Halls. Ayun, so 5 ka adlaw nga aktibidad gali ang ini nga trade fair director. Director, pila ka mga micro, small and medium enterprise kon MSME sa aton sining rehiyon ang nagpasakop sa sining aktibidad? We are proud to bring 15 15 kabilog ng mga MSMEs from Region 6. We have 8 sa Aklan, isa sa Antique, 2 sa Iloilo, kag 4 na sa Negros Occidental. Ayun, so, ano nga mga... yes? Yes, Director. Go ahead, Director. Yeah. And we are proud that they are showcasing sang nagakalain-lain high quality kag innovative products ang aton nga rehiyon. Ayun. Director, ano nga mga produkto ang ila sini nga ginapasundayag sa siniiya nga trade fair? Yeah. It's a combination sang aton nga mga wearables and home style, woven products, plus also processed food. Particularly for Aklan, they're known for they brought out mga pinya, fabrics, garments, some of their nito products also, mga placemats, trays, and those things. May ara man nga mga pasalubong items, food, mga biskotso, garlic bread, and bread cuts. We also have the patajong of Antique in Iloilo, and also our copy shells from Iloilo, mga copy shell flowers, wreath, brooches. And sa Negros Occidental, they have their native bags, mga placemats, and also their jewelry and accessories, plus their assorted na pasalubong and mga bangus and sardines nga mga items. Ayun, so madamo gigili sa mga produkto ang ginapasundayag kagalabanan diri mga ginapabugal nga mga hablon kag patadyong kag subuman ang pinya fabric kid sa aton sining probinsya sa Aklan. Kag syempre ang mga saboroso nga pagkaon suwak pampasalubong sa aton sini nga mga kauturan. Director, paano naton ginpili ang ining mga MSMEs nga ginpadala sa sini nga trade fair? Ang aton DTI, they send out campaigns or invitations and campaigns for exhibitors sa nagkakalain-lain ng mga trade fairs. In fact, sa mandato sa aton nga secretary, we are expecting at least one national trade show every month. So, kita sa regional and provincial offices, we start from assisting them sa mga invitations o in the campaigns, and then mga pre-fair preparation like processing their documents and their requirements, and also we facilitate man sa ilang mga participation. But isa sa mga significant man is because this is a government event, we augment ang ilang participation by giving the booths free of charge. So wala sila may ginabayaran na participation fee. They only have to spend
their logistics, no, or their howling and their stay, no, in the event. So we remove the burden sa mga rental costs of the trade fairs. Ayun. Aside sa sining libreng participation fee, Director, ano ang mga suporta nga ginpalabot na sang DTI sa sining mga local MSME antes pa man ang ila sining nga pagpasakop sa sining dako nga trade fair dira sa Metro Manila? Kung assistira naton o kung nag-join ang aton nga mga producers sa mga fairs, no, laderize man ina siya. They don't just automatically join national na international. So nag-start na ng preparations by joining mga provincial fairs, regional fairs, no, and along those participation towards the national exposure, may mga product development kita nga mga activities na na-provide sa ila because they also have to prepare ang ilang mga produkto, no, in the market. They cannot just offer the same kind of products every time they participate. So the market is evolving, no. So kailangan responsive man ang ilang produkto. So product development side by side sa mga marketing exposure nila. Ayun, from training to business management to marketing, Yes. no? Ang grabe gigalang suporta sang DTI sa aton sining nga mga participating MSMEs dira karon sa Metro Manila. Director, with the opening sa Ragligan nga Miyerkules, Pebrero 18, kamusta so far ang sales sang aton sining nga mga participating MSMEs sa Western Visayas? Ang official opening was last Thursday, pero nag-sell na sila last Wednesday. When we visited there sa first day nila, no, even during some closing time, madamo pa sa mga walk-in na mga buyers. So, there are really mga suki gate nga nag-anticipate sa sini nga mga stage shows. So far, positive ang ilaman nga pag-perceive, no, sa mga sa first day pa lang. And we're hoping that they can really match and grab new market na mga prospects and linkages. So we have people, no, our trade promotion officers na naka-station gid na dito sa ila to also monitor and address some of their concerns. So hopefully by the end of this exhibit, no, we can capture good, no, substantial na mga not only cash sales but book orders and mga under negotiation. Director, for sure, madamo sa mga kautura naton coming from the region nga ara subong sa Metro Manila nga nagakahidlaw man sa mga produkto sa aton sining rehiyon. Ano ang imo sining panugyan sa tanan nga mga Ilonggo, kag Antiqueño, Aclianon, Capicenio, kag Negrense nga ara dira subong sa Metro Manila? Yes, this is a very bold invitation sa aton nga mga fellow Ilonggos from Western Visayas na to come and visit SM Mega Mall. Dirang aton nga mga Ilonggo producers, so they would really need your support. And even for those nga ara dira sa Western Visayas, sa atong probinsya, I know we have a big network also through our social media to share, no, and campaign also sa sining event so that if you know some people, not only relatives and friends, even mga potential nga mga buyers natin, that they come and visit. For those na ari diri, dugay na diri sa Manila, I know they're really looking forward na higlaw sila sa mga produkto sa Western Visayas. So this is a chance for them to get it straight from our producers. So let us spread the word, go local, buy local, drop by Region 6 and bring your full pockets, no, so that we can also buy a lot of good finds sa ating producers. Ayun, go local, buy local, suporta naton nga mga kasimanwa gikan diri sa Western Visayas sa sining padayon nga trade fair sa Metro Manila. Director, other than this national trade fair karon dira sa SM Mega Mall, may ara pa bala sa mga masunod nga dagkong aktibidad ang DTI Region 6 subong nga bulan sang Pebrero kag sa nagahilapit nga bulan sang Marso? Yes, as mentioned ko kanina, our secretary has mandated our
BMDPO, no, they have a very full trade fair calendar. Actually, every month we're expecting at least one trade fair. So this year, at this month, ang National Trade Fair. By next month, we will also have our Philippine National Furniture Show. May mga food fairs in the coming months also. Arts and crafts fair. We have Cosmo Beauty, no, mga beauty products also. We will have a wedding fair, another national trade fair by mid of August. May Coconut Philippines man kita na trade fair. Our Creatives Expo will also happen. Food fairs, no, and our Christmas Village towards the end of the year. So other than those national trade fairs, no, may alak man with our CITEM, ang mga international with mga participation na natin. But of course, on the local scene, we have our regional trade fairs and provincial trade fairs. No, each province may stage nila yung ilaman na provincial trade fair. No? So we have so many things in store sa aton nga mga MSMEs and for our mahugod na mga patrons also for our local products. So let's brace ourselves to with those marketing events. Ayun. Director, madamo pagigali no sa mga aktibidad ang gina-look forward naton kagabay nga madamo pagid ang participation sa mga local MSMEs diri sa aton nga rehiyon. Lastly, siguro Director ang imo sini mabili nga mensahe kag pagpangagda sa tanan nga mga micro, small and medium enterprises kag sa tanan nga Ilonggo community sa Bugos nga Western Visayas. Yes, thank you, Sir JP. I'll take this opportunity no nga pasalamatan kag wishing also all the best sa aton nga mga MSMEs for this year, for all the marketing events that we will stage. Nagpasalamat kami sa ilang participation for that bold move no to expose themselves, expose their products not only sa local scene but even sa national and international stages. And for our public note, especially sa mga Ilonggo, so all our Western Visayas people to help us also na spread the word, campaign for local patronizing our local products so that this will continue or sustain ang aton nga efforts para mapasamyog nato ang aton nga mga micro, small and medium enterprises sa Western Visayas. So thank you, Gid, sa isining at kahigyanan. Director, madamo man nga salamat sa imo sining nga oras kag impormasyon. I know masako ka pa dira subong sa Metro Manila but ginatingwaan mo gid nga makaupod sa amon sining nga pagpangalagad subong iya nga aga. Director Mutia Yusores, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you. Happy weekend. There you have it, mga biyan, si Director Mutia Yusores, ang DTI Region 6, ang aton sining OIC Regional Director, sa paghatag sa latest nga mga update no, sa ining aktibidad dito sa Metro Manila. So, madamo sa mga local MSMEs featuring the various products nga ginapabugagid sa aton sining nga rehiyon ang nagapasakop sa siniiyang aktibidad dito sa Metro Manila. Radyo Pilipinas. Sa mga Ilonggos, mga Kapisenyo, Aklanon, sa mga Antikenyo, Guimarães kag Negrense nga ara sa Metro Manila, kung nagakahidlaw ka kag luyag mo nga suportahan ang aton sining nga mga magagmay nga negosyante diri sa Western Visayas, yara sila subong sa SM Mega Mall sa Mandaluyong agud nga magtanyag sa ila sini ginapabugal nga produkto. Suportahan ginato ng aton sining nga mga local MSMEs. Ang balga ni Director Mutia, go local, buy local. Kung kaya naton pakal kag magsuporta sa mga produkto halin sa luwasang pungsod, mga obra sang mga designer abroad, mga manufacturer abroad. Hope you also have the heart o para suportahan man ang aton sining nga mga ginapabugal nga mga lokal nga produkto. Ang aton sining nga mga local MSMEs ang nagabuhi sa aton sining ekonomiya. Yani importante gid nga kadungan sa nga aton sining nga pagsanyog ang pagsanyog man sang ila sini tagsa ka manegosyo. Kag ini mga biyan ang mahatagan katumanan kung suportahan naton sila sa ila sining pagbaligya. Again, ang ining aktibidad will last until February 22, that's a Sunday.
sa mga bakante buwas ang bulsa kag schedule ang magpadulong sa SM Mega Mall para nga magbakal sa siniiyang mga produkto not only from Region 6 but even sang mga MSMEs coming from the different region sang pungsod Pilipinas. This is DTI Bagong Pilipinas National Trade Fair and we look forward gid sa kooperasyon sang tagsa-tagsa. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:32 in the morning. Sa atong pagparumbalik mga biyan, istoryahan nato na ang tuhoy sa epekto sang paglupok sang bulkan kanaon. Kamustahon naton ang Negros Occidental. Ano bala ang mga na-record ng mga kahalitan kag epekto sang sining lupok sang bulkan kalaon kahapon sa mga kaingod nga mga kabanwahanan kag syudad sang bulkan kanaon. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na, umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Akala mo hindi traffic, no? Nag-post kasi yung pinsan ng kapitbahay nyo. Huwag agad maniwala sa nakalap ng tenga at mata. Gawing habit ang pagsunod sa mga opisyal na tanggapan at ahensya para sa susunod, hindi ka ma-fall sa maling akala. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Uy! Huwag kang lumabas! Bawal lumabas! Palagi mo nalang iniiwang nakabukas ang pinto at bintana at sobrang baba ng tingin mo sa thermostat ko. Goodbye! Wag! Ang init! Ang taas pa ng kuryente ko! Oh yeah! Gusto mo bang lumamig ang kwarto mo at nang hindi ka maiwanan ng mataas na bayarin? Iset lamang ang iyong thermostat sa 25 degrees Celsius. Dahil ang karaniwang room temperature sa Pilipinas ay 27 to 31 degrees Celsius, mahihirapan ang iyong kompresor at kukonsumo ito ng mas maraming kuryente kung mas mababa dito ang setting. Ilagay lang sa 25 degrees Celsius ang thermostat at lalamig na ang iyong kwarto. At hindi siya. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay! Power! 24, he loves me not. 25, he loves me. Hi! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma, tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahanan ng anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:40 na sa aga. Sa gihapon nagapamatika mo sa pagpakalagad sa programa, Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan, as mentioned earlier, nakabalhag luwat sang paglupok ang bulkan galaon kahapon, pero kahapon mga adlaw isa lang ini ka moderately explosive eruption o kung nakasarangan lang alangin paglupok sang nasambit nga bulkan kung ikumpara iya sa mga tinalikdan nga mga paglupok no, sa nagligad nga tuig. Pero talalupang dumabiyan no, nga sa piyak sang iyang kasarangan lang paglupok pilag ka mga area sa gihapon sa Negros Occidental, especially sa mga neighboring towns and cities ang kandaon, ang nagkabalhag bagabiyan sang asphalt kaga pagpanimaho sang asupre. Sa bahin sang La Carlota City kaga La Castellana, suspendido mga biyan ang klase sa tanan nga level, pribado man o kung pampubliko nga mga bulutuan. Iniagod hatagan proteksyon ang aton sining nga mga kauturan, especially ang mga estudyante ka mga manunudlo. Kasunod sa nga nangin epekto sang paglupok sang bulkan. Sa ginpagwa nga monitoring report sa Negros Occidental Operations Center kahapon,
mayara sa 40 ka mga barangay sa nasambit iyang probinsya ang apektado sang sining paglupok sang bulkan kanaon. Nakip diri maabyan ang barangay Ilihan, Mailom kag Binubuhan nga naga-eksperyensya iya sang ashfall kag sulfuric smell o kun paho asupre nga hangin sa ila sini nga lugar. Samtang may araman sa na-record nga ashfall sa pila ka mga barangay sa Banwasang Pontevedra. Nakip na diri maabyan ang barangay Zamora, barangay Gomez, barangay Mabini, barangay Burgos, barangay Bata Rizal, barangay Antipolo, barangay Canroma, barangay Cambaros, MH del Pilar kag Pandan. Kaya naman siyang na-record nga ashfall sa barangay Sagang kag Kabagnaan sa Banwasang La Castillana. Samtang pareho nga ashfall kag sulfuric smell ang nabatyagan mga biyan sa Banwasang kun sa barangay San Miguel, Aral, Cubay, Nagasi kag Lagranha sa La Carlota City. Samtang sa Moises Padilla, ang apektado sa sulfuric smell o kung baho asupre nga hangin, ang barangay Udyong. Sa Hinigaran, apektado naman sa ashfall ang mga masunod nga barangay: Miranda, Gargato, barangay 1, 2, 3, 4, barangay Anahaw, Kambaog, Narawis, Tugwis, Bagaas, Bato, Nanunga, Kalapi, Kiwi, Hibaya, kag Pilar. Kag sa Valladolid mga biyan, apektado naman ang barangay Ginturilan kag Batuan na lunsay nakabalhag sang ashfall. Ang ining report mga biyan ang inisyal lamang report sang Negros Occidental Operation Center. Ginatingwaan pa natong karon ang aton sining koneksyon sa nasambit iyang probinsya agon mahibaluan ang ila sining monitoring sa epekto sang bulkan kanlaon. Samtang bilang sabat mga biyan sa mga kinahanglanon sa mga residente nga naapektuhan sang gulpiada nga paglupok sang bulkan kanaon kahapon, ang aton sining La Carlota City Government nagpalabot sang nanuhay-tuhay nga bulig sa aton nga mga apektado nga mga residente. Nakip diri mga abyan ang face mask, matinlo nga inimnon nga tubig, mga hot meals, subong man mga hygiene kits kag folding beds nga magamit gid sa mga residente. Sa latest nga report nga ginpagwa sa La Carlota City Government mga biyan, nagdangat na sa 93 ka individual o kung 30 ka pamilya gikan sa sityo ginbuhatan ang ginasaylo sa mga evacuation center. Ang aton sining bulkan kalaon mga biyanhan nagapabiling karon sa alert level 2. Although naglupok ini kahapon, wala sang changes mga biyanha from its former alert level, ang level 2 tubtob sa karon. Pero sa piyak sini, ginapanugyan naton ang tanan nga maghalong padayon nga mag-monitor sa updates ang aton sining FIVOX kagiban pa nga mga concerned government agencies. As much as possible mga biyan, ikawan anay ang paglagaw-lagaw. Kaya kung maglagaw man, make sure nga may ara mo siyang face mask para hindi ka mo makahaklo sang sining baho asupre nga hangin.
sa aton sini nga mga kauturan padayon man ang pag-monitor karon kag hatag aksyon sa mga nanoy tuhay nga mga local government unit, including ng aton sini nga mga national government agencies, Department of Social Welfare and Development, ang aton sini nga Office of Civil Defense, para masigurado ang kahilwayan o kung kaluwasan sang tanan sa piyak sang siniiyang epekto sang paglupok sang bulkan. Kag siyempre mga abyan, ginapanumdum man nato ng pila ka mga paginadumilian nga mga aktibidad. Anuman nga mga human activities sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone ang hugot nga ginadumilian for the safety sang tanan. Bawal man ang magpalupad malapit sa baba sang bulkan sa aton sining nga mga kauturan nga may aircraft o nagamaneho sa mga eroplano kag ginapananaw nga magalabay sa Negros Occidental. 9:47 in the morning. Sa iban pa naton nga balita mga abyan, lapit na lang kag magpanagbalay na ang aton sining nga syudad sa ASEAN Summit. Ibalo naton ang pagpanghanda karon sang aton nga kapulisan. Kuha naton ang report ni Paricoy Poltarosa angot sa pagpanghanda sang aton sining Philippine National Police. Masobra 1,700 ka pulis kag iban pang security forces handa na sa pagpatuman sang seguridad sa ASEAN meeting sa Iloilo City. Radyo Pilipinas report. Paricoy, good morning. Paricoy, mayong aga, handa na ang Police Regional Office 6 ng iban pagit ng mga security forces para magpatuman sang seguridad sa ASEAN meetings nga hiwaton sa syudad sang Iloilo sa Pebrero 24 tubtob 27. Ang 1,707 ka personnel ginabugusan sang 1,547 tanan ka PNP personnel kag halin man no sa iban pagit nga mga police provincial offices diri sa Western Visayas. May 160 man ka personnel from Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, kag Bureau of Fire Protection. Ang ilagid sining focus ang kundiin bala ang venue sang meetings nga hiwaton sa Marriott Hotel kag ang mga tourist destinations nga posible padulungan sang mga delegates. Kag sa interview kay Police Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sang Iloilo City Police Office, preparado na ang mga ang mga security forces kag ang iban ni sa ila Paricoy no ang mga naka-focus bala sa VIP security prior sang deployment paidalom ini sila sa training para ngati mas mangin talunsay no ang pagbantay nila kag para naman kay Police Brigadier General Josepino Ligan makapila na ini ka beses no nga may mga meetings diri sa syudad sang Iloilo, isla sang Boracay kag naka-deliver sang sang maayo nga performance ang kapulisan kay zero major related incidents kag amo na ang gina-expect no sa mga pulis kag iban pagid nga security forces nga iga-deploy kag subong adlaw mag-umpisa ang deployment nila Paricoy tubtob sa February 27. Pero depende pa ini kung may mga delegado pa nga mag-stay diri sa gihapon no bantayan kag tagaan sa security sang aton nga kapulisan. Ayun, so subong adlaw Paricoy magasugod na ang ila sining deployment right Paricoy. Yes Paricoy, subong adlaw ang ilang deployment kag amat-amat naman ang paghatag sang instructions kay ina. Kay ina raman si si Attorney Zedfrey Cabaluna siyang nagtiglawas kay Mayor Raisa Tranias. Kag ang iya gani nga pangabay sa mga pulis sa pagbantay nila hindi gid nila pagkalimtan nga magyuhom sa mga sa mga delegates ati balaan taman ang syudad sa Iloilo kilala bilang City of Love ipakita naton sa ila no ang hospitality ang pag-amuma sang isa ka Ilonggo.
Parikoy, other than this mas intensified na itong police and security preparation, may mga dugang bala nga mga ipatuman nga mga measures ang aton sining Iloilo City Police Office and Iloilo City Government kaangay sa gun ban o kuna liquor ban during the duration sa sining ASEAN meetings. Parikoy, i-check natin no, ang natuloy sa liquor ban, gun ban. Pero ang recommend sa Iloilo City Police Office, nag-request sila kay Mayor Raisa Treñas na isuspend ang classes next week. Kagti ang purpose ni nga ti mapaganagan ang traffic, kagti mas matutukan no ang ini nga mga meetings diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ayun ang tuhoy sa suspension do granted ni parikoy do gitanunsyo na ni kahapon nga there will be a suspension na sang klase sa masunod nga semana. Parikoy madamo nga salamat sa imo sini nga balita. Balita sa Police Regional Office 6 para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, latest nga update gikan sa aton nga kaprisan, particularly sa Iloilo City Police Office sa pagpanghanda sa aton sining nga syudad para sa pagpanagbalay sa ASEAN meetings nga natala na hiwaton diri sa aton syudad sa masunod nga semana. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:53 sa aga. Walang kita sa ang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad, diri nagilamang kutob atong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes, Pebrero 20, tuig 2026. Sa ngalan nagilamang sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.